Isang oras nang tinititigan ni Natalia ang natutulog na si Jaden. Mamimiss niya ito ng sobra at ngayon pa lang ay ayaw na niyang umalis. Hindi siya nagsisinungaling na may kailangan siyang ayusin sa Cagayan. Tinawagan siya ni Aling Estela at sinabing hinahanap na siya ng landlady niya. Iniisip daw nitong tinakasan na niya ang 3 buwang rentang utang niya at kung hindi pa raw siya magpapakita roon ay demanda siya nito. Kilala niya si Mrs. Oliver, mag-e-eskandalo ito kapag di nito nakuha agad ang gusto. Problema pa niya kung saan kukuha ng pambayad lalo't ilang linggo na siyang hindi nakakapasok. Binigyan na rin siya ng warning ng boss niya na tatanggalin na siya sa trabaho kapag di pa siya pumasok. Her life is currently a mess, that's why she couldn't bring Jaden with her. Kailangan niya munang magsakripisyo para sa kapakanan ng anak niya. Batid naman niyang aalagaan itong mabuti ni Joaquin. Mamimiss kita, anak, malungkot niyang bulong, hinalikan niya si Jaden sa pisngi. Babalik ako agad. Promise yan ni mommy, magpaka-good boy ka ha. Jaden stirred but did not wake up. Maihiga na rin sana siya sa tabi nito nang dumating si Joaquin. Gusto ko lang makita si Jaden, paliwanag ni Joaquin. Naupo ito sa gilid ng kama at minasdan ang natutulog nilang anak. Ang sabi nila ganyan-ganyan ang itsura mo noong bata ka, sabi niyang naupo sa kaybayong gilid. Mabuti na lang at sa akin siya nagmana, pabiro nitong sagot. Excuse me ha, kung hindi maganda ang nanay niya, malamang hindi yan ganyan ka-cute, nakataas ang kilay na protesta niya. Joaquin chuckled. Sa loob niya ay natutuwa si Natalia na nagpunta roon ng binata. Gusto talaga sana niya itong makausap bago siya umalis. Oo naman, sang-ayon nito na bahagyang inilipat ang tingin sa kanya. May namana naman si Jaden sa iyo kahit papano. Anong kahit papano? Ako ang naghirap magluwal dyan kaya umayos ka ng sasabi. He got your lips. Putol nitong sa mga labi niya nakatingin. Talaga, nautol na aniya sa kawalan ng masasabi. Bakit kasi lips pa? Palagay naman niya'y kay Joaquin rin nakuha ni Jaden ang mga labi nito. Yup, mabilis nitong ibinalik sa bata ang tingin nito. And his ears, pareho kayo, medyo, and on he described Jaden's ears. Pero feeling niya ay binabago lang nito ang atmosphere. Was it hard, raising our son alone? Seryoso nitong dagdag kalaunan. Super, amin niya. But the Lord's been good to us. Tingnan mo naman, he's a good kid. He is. Thanks, Jill. Sincere itong ngumiti. Joaquin, aniya ng matahimik sila. Gusto ko lang malaman kung nag-atubili siya nang tumingin ito sa kanya. Mapapatawad mo pa ako, mabilis niyang dugtong bago siya muling maduwag. Ibig kong sabihin, itinago ko si Jaden sa iyo at alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinasadya ang lahat. Hindi ko sinasadyang madamay ka. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Are you finally explaining now? Tanong ni Joaquin at hindi niya mailarawan kung ano ang nakikita niya sa mga mata nito. Pero desidido na si Natalia na magpaliwanag. Joaquin deserved to know. I hope it's okay. Alam kong matagal na dapat. Pero ayoko kasing ipinapaliwanag ang sarili ko, lalo na kung sinubukan ko at hindi ako pinakinggan. I was mad that time, depensa nito. Alam ko, I was in the wrong. I don't deserve to be heard. Gusto ko lang malaman mo na noong pumayag akong magpanggap na si Natalie, wala akong ibang gusto kundi makapaghiganti. I lived a hard life because my mother and my sister disowned me. Pero alam kong hindi rason iyon. Kung mababalikan ko lang ang nakaraan, hindi ako magpapadala sa galit ko. Hindi ako papayag na magpanggap na si Natalie. Kasi hindi ka dapat nadamay. I'm sorry, Joaquin. Pinagsisisihan mo rin ba si Jaden? Hinihiling mo ba na sana hindi tayo nagkakilala at hindi nagkaanak? Mahina ngunit galit na tugon ni Joaquin. Tumayo ito at naglakad papunta sa veranda ng silid. Of course not. Matigas niyang tanggi na sinundan ito. Jaden is the most beautiful thing that ever happened to me, Joaquin. Then why do you regret knowing me? Because I hurt you. Mangiyak-ngiyak na pagpapaintindi niya. Hindi siya nagsisising nakilala niya si Joaquin. Ang pinagsisisihan niya ay dahil nasaktan niya ito. I don't understand, Natalia. Mas malumanay nang sabi ng binata. But it already happened. Kahit ano pang hiling mo na sana hindi mo ako nakilala, wala nang magbabago. Andito na to and we have a son.
I know, pero mapapatawad mo pa ba ako? Napalunok siya, nag-aalinlangan pero kailangan niyang tanungin. Importante sa kanya ang kapatawaran ni Joaquin. Kung hindi na, wala akong magagawa. Kasalanan ko at depende. Hinarap siya ng binata. Napakunot noon naman siya. Kung aamin ka. Inaamin kong mali ako, na minahal mo ako. Joaquin snapped, his bluish-gray eyes looking straight into her eyes. Aminin mong hindi lahat ng pinakita mo, pagkukunwari lang. That when you wished that lifetime with me, you meant it. Hinapit siya nito sa baywang. Ha, Natalia, you loved me, didn't you? She shook her head. Loved him? No, she still does. Bakit hindi ka makasagot? Hamon nito while drawing her close. It wasn't helping that Natalia wished to stay in his arms, am I right? You're wrong, saad niya at nakita niya kung paano dumaan ang sakit sa mga mata nito. Gusto niyang idugtong na mali ito dahil mahal pa rin niya ito. Pero palalalain niya lang ang malala ng sitwasyon. Admitting her feelings for him isn't going to help. Sinungaling ka pa rin. Galit nitong sabi bago yumuko at inangkin ang mga labi niya bago pa siya makaiwas. The kiss was surprisingly gentle though. It was sweet, it was full of care. Parang noong mga pagkakataong akala nito ay siya si Natalie. Natalia didn't fight him. Ang hindi niya masabi ritong pagmamahal ay ipapadama niya sa kilos. It took long bago nito pinakawalan ang labi niya. Hindi ako galit dahil niloko mo ko. Galit ako dahil hindi ikaw si Natalie. He said before chasing her lips once again. 15,000 lang para sa 3 buwang renta pero binabantaan na siyang ay demanda ni Mrs. Oliver kung hindi pa siya makakabayad sa loob ng 1 linggo. Napakaliit na halaga pero dahil nagkagulo-gulo ang buhay ni Natalia sa nakalipas na ilang linggo, napakahirap sa kanyang iproduce ang pera. Not unless hihingi siya ng tulong. But no, she wouldn't do that. Saan ka ba kasi nagpunta, Natalia? At bakit hindi mo kasamang bumalik ang anak mo? Yuzisa ni Aling Estela. Biglaan po kasi ang mga pangyayari. Nasa isang kamag-anak ngayon si Jayden. Aayusin ko lang din ang mga naiwan ko rito. Aling Estela, maraming salamat po sa lahat. Nako, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong magkakapit-bahay? Salamat pa rin po. Napagpasyahan ni Natalia na magbenta ng ilang kagamitang naipundar niya. Pero wala pa man siyang naibebenta ay alam na niyang hindi aabot sa kalahati ng halagang kailangan niya ang makukuha niya. Dumaan na rin siya sa trabaho niya kanina at nalamang tuluyan na siyang tinanggal. Hindi naman kasi importante ang tungkulin niya bilang support ng admin assistant. Isa na lang ang option niya. Iyon ay ang bumalik sa pagkanta. Itinigil niya iyon nung makaipon siya ng sapat para hindi niya kailangang iwanan sa gabi si Jayden. Ngunit ngayon ay mukhang kailangan niyang makiusap sa dati niyang amo. Marangal ang trabaho mo, Natalia. Wala ka namang ginagawang mali sa kapwa mo. Huwag mo na lang pansinin ang mga nakikita mo. Paulit-ulit na kinukumbinse ni Natalia ang sarili na okay lang ang ginagawa niya. Kumakanta lang naman siya, wala siyang kinalaman sa ginagawa ng mga tao sa loob ng bar na iyon na malaki ang ipinagbago mula noong huling pag-awit niya. Tila okay na ang higit pa sa pagtitable ng mga kagaya niyang nagtatrabaho roon. Sa kanugnog na mga silid lang ay pwede nang tapusin ng mga customer at mga babae nila ang naumpisahan sa bar. Binigyan naman siya ng babala ng dati niyang amo na iba na ang mga parokyano nito at baka hindi niya raw kayanin. Hindi raw nito maipapangakong mapoprotektahan siya nito kung sakali. Nasa pangatlong kanta na siya nang lapitan siya ng amo. Binulungan siya nito't automatikong lumipad ang tingin niya sa grupo ng mga kalalakihang dumating 30 minuto na ang nakararaan. Ngumiti ang tanta niya ay boss ng grupo. Matangkad ito, maayos ang suot, may itsura. Pero may delikadong ngiti sa mga labi nito. Siya si Mr. Sebastian, paliwanag ng amo niya. Suki roon at malaking magbayad. Noon napatunayan ni Natalia na totoo ang mga mafia. Alam niyang delikado siya sa mga oras na iyon. Natalia, ito na ang sinasabi ko. Ginawa ko na lahat para hindi kanya makursunadahan, kaso hindi nagbabago ang isip niya na gusto kanya. Boss, baka naman pwede mo panggawan ng paraan. Pakiusap niya. Tatapusin ko na lang ang isang kanta at uuwi na ako. Hindi pwede, Natalia, ikinalulungkot ko. Pero kung gusto mo pang makalabas ng buhay rito, kailangan mong pagbigyan si Mr. Sebastian, iling nito.
Hindi akalain ni Natalia na ganun na katindi ang kalakaran doon. Huwag kang mag-alala, ligtas ka hanggat sinusunod mo siya, lalo na kapag nagustuhan niya ang serbisyo mo. Tiyak na babalikan at babalikan kanya rito. Mas lalong nagpanik ang kalooban niya sa sinabi nito. Pagkatapos mong kumanta, dumiretso ka na sa table niya. Hindi na nagawang umiwas ng dalaga dahil hindi pa man tapos ang kanta niya ay sinundo na siya ni Mr. Sebastian mula sa entablado. You're an amazing singer, beautiful. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang halikan siya nito sa pisngi. Pwede mo ba akong samahan sa mesa ko? Tanong nito habang pababa sila. Mr. Sebastian, ikinalulungkot ko, pero kailangan ko nang umuwi. I'll see you tomorrow night instead. Sinubukan niyang tumanggi. Ihahatid kita pa uwi, alok nitong nakapulupot na ang braso sa baywang niya. Hindi na, malapit lang naman ako. Wala pang tumatanggi sa akin, Natalia. Nakangiti ngunit mariing bulong nito. Humigpit na rin ang hawak nito sa kanya. Pues, mangyak-ngyak ng pakiusap niya. Inignora siya nito at sa halip ay hinalikan siya sa leeg. Pinilit naman niyang pumalag, pero parang lalo lang itong ginanahan. Siyempre walang tutulong sa kanya kahit matao ang lugar. Umiiyak na tumatanggi pa rin siya. Naisip niya si Jayden. Baka hindi na niya mabalikan ang anak niya. Hindi na niya makikita si Jayden. At si Joaquin, hindi na rin niya makikita ang mahal niya. Huwag! Sigaw niya nang maramdaman ang pagkapunit ng suot niyang gown na disente naman sana kung hindi lang bar ang napili niyang kantahan. Let her go! Nagbabantang wika ng pamilyar na tinig. Nanlaki ang mga mata ni Natalia nang hilahin ni Joaquin si Mr. Sebastian at sinuntok ito. Natamba ang huli. Habang siya ay takot nang makita ang mga baril ng mga tauhan ni Mr. Sebastian na automatikong tumutok kay Joaquin. Joaquin, hindi siya nakagalaw, tila noon lang din niya na-realize na may umaagos na dugo mula sa ulo niya. Saan niya nakuha iyon? Hang in there, my love, ani Joaquin. I'll get you out of here, pangako ng binata na hindi magawang kumilos. Joaquin Fortelijo. Tumatawang tumayo si Mr. Sebastian. Pinababa nito ang mga baril na nakatutok sa binata pero ito naman ang bumunot. Fancy to see you here. Magkakilala ang mga ito. At anong ginagawa ni Joaquin roon? It's been a long time, Enrique, Joaquin acknowledged in first name basis. So, anong kinalaman ng babaeng to sa'yo? Kunot noong tanong nito na hindi pa rin binababa ang baril na nakatutok sa binata. She's my wife, kalmadong tugon ni Joaquin. Wife? Hindi makapaniwala si Mr. Sebastian. This woman, you're kidding me. Well, pati si Natalia ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Joaquin, pero hindi yun tamang panahon para kiligin. Nasa peligro ang buhay ng lalaking mahal niya. No, a Taikoon's wife working in a cheap bar like this. I don't believe you, umiling-iling ang lalaki. You're just jealous dahil nauna ako sa kanya. Too bad, Joaquin Montecarlo, hindi ko siya ibibigay sa iyo. Ang sunod na nangyari ay ikinatindi pa lalo ng takot ni Natalia. Nagpambuno ang dalawang lalaki. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. She couldn't move. Pakiramdam niya tinatakasan na siya ng lakas at ulirat. At tuluyan nga siyang nilamon ng kadiliman ng makarinig siya ng putok ng baril. Anong ginagawa mo rito? Umiiyak na tanong niya kay Joaquin. Duguan itong bumagsak sa kandangga niya. Bakit mo ako niligtas? Dahil tanga ka, paninisi ng binata sa kabila ng sakit na nararamdaman nito. Hindi ko naman hininging tulungan mo ako. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa iyo. Joaquin, please, lumaban ka. Hihingi ako ng tulong. Paglingon niya ay sinalubong siya ng kadiliman. Wala siyang makita. Nasaan sila ni Joaquin? Bakit sobrang dilim? Wag na. Walang tutulong sa atin, nanghihinang sabi nito. Hindi pwede. Joaquin, wag kang pipaykit. Wag kang matutulog. Nagpapanik na niyugyug niya ito. Sandali lang, hihingi ako ng tulong. Hintayin mo ko. Akma siyang aalis pero pinigilan siya nito. Wag na, Natalia. Hindi na ako magtatagal. Hindi ko na kaya. Umangat ang duguan nitong kamay pahaplo sa mukha niya. Hindi. Wag kang magsalita ng ganyan, Joaquin. Tulungan ninyo kami, sigaw niya. Walang makakarinig sa iyo. Meron. Joaquin, lumaban ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Hysterical na aniya. Kailangan ka ni Jayden. Kailangan kita.
Joaquin, please, please, hindi ka pwedeng mamatay, hindi ko kakayanin. Mahal na mahal kita, wag mo akong iiwan, please. Natigilan siya nang hindi na sumagot ang binata. Joaquin, 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 Joaquin. Natalia, napabalikwas siya ng bangon dahil sa tinig ni Sylvia. Pagmulat niya ng mga mata niya ay mukha ng babae ang nakita niya. Nag-aalala ito. Natalia, nananaginip ka na naman. Mama, Anya, bakit nandun si Sylvia? Nasaan siya? Panaginip nga lang ba lahat? Nasa ospital ka, 2 araw ka ng ganyan. Para kang laging binabangungot, magkakamalay tapos makakatulog ulit. Ospital, iniikot niya ang paningin sa kwarto at napatunayang nasa ospital nga siya. Pero ang huli niyang naaalala ay nasa bar siya at dumating si Mr. Sebastian. Pinwersa siya nitong halikan pagkatapos ay biglang dumating si Joaquin para iligtas siya. Si Joaquin, nagpapanik niyang tanong, nasaan si Joaquin, Mama? Umuwi muna si Joaquin para tingnan si Jayden. Malumanay na sagot ni Sylvia, nailipat ka na dito sa Maynila. Sabi ng doktor mo, nagkaroon ng internal bleeding sa ulo mo. Okay lang ba si Joaquin, Ma? Sa halip ay tanong niya. Wala siyang pakialam kung ano ang sinapit niya. It was her fault, pero si Joaquin, nadamay na naman ito sa kamalasan niya. Huwag kang mag-alala, hindi si Mr. Sebastian ang katapat ni Joaquin. Sylvia reassured, naluha siya, panaginip lang na nawala si Joaquin. Buhay pa ang mahal niya. Hindi pa huli ang lahat. Huwag ka nang babalik sa Cagayan, Natalia. Naayos na ni Joaquin ang mga obligasyon mo roon. Sa huli ay si Joaquin pa rin ang tumulong sa kanya kahit na sinadya na talaga niyang huwag lumapit dito. Paano niya masusuklian ang kabutihan nito sa kanya? Natalia, ikaw ang mahal ni Joaquin. Siguro naman ay sapat ng katibayan ang pagtataya niya ng buhay niya para sa kaligtasan mo. Ginagap ni Sylvia ang mga kamay niya. Huwag mo na ulit siyang iiwanan. Paano si Natalie? Stop thinking about Natalie. Instead, think of giving your son a complete family. Kaya ba niyang magkasala ulit kay Natalie? Before leaving for Cagayan, iba yung pagpipigil ng sarili ang ginawa ni Natalia para matapos lang sa halik ang napipintong pagkakasala nila ni Joaquin sa kapatid niya. Mahal niya ang binata pero hindi niya kayang magmahal na may masasaktang iba. At kapatid pa niya, so she chose to live again. Hindi naman niya hininging sumunod si Joaquin. Pero sumunod ito at dumating just in time to save her. Mommy, nagising si Natalia sa pagdampi ng mumunting halik sa kanyang mukha. Mommy, Jayden, agad siyang bumangon at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Akala niya'y hindi na niya makikita pa si Jayden. Are you okay now, Mommy? Parang matandang sinipat siya ng tingin ng anak. Okay na si Mommy, Jayden. Siya naman ang humulik ng humulik sa bata. I'm so sorry, anak. Next time I will come with Daddy and beat those bad guys too. Napanganga siya. Nagdetalye pa ba si Joaquin sa anak nila? Pero ang sweet ng anak niya para masabi nito yun. They cannot hurt you again, Mommy. Thank you, anak. But you are Mommy's baby. I don't want you to fight bad guys. I want to protect you, Mommy. When you're old enough, Jayden. Mahigpit silang magkayakap ng anak niya nang pumasok sa silid niya si Joaquin. How are you feeling? Tanong nito at hindi naiwasan ni Natalia ang magilty nang makita ang braso nitong naka-arm sling. Your arm. Just a fracture. It will heal in few days, sagot nito bago binalingan si Jayden. Lola's waiting outside, little boy. May dala siyang ice cream. Really? Tuwang-tuwa naman si Jayden. Inalalayan ito ni Joaquin na makalabas bago ito bumalik sa kanya. Pwede ka nang lumabas, sabi ng doktor. Naupo ito sa tabi niya at iniangat ang isa nitong kamay para i-check ang sugat niya sa ulo. I'm sorry, Joaquin. Huwag kang laging nagsusorry kung hindi ka naman natututo, he answered at pakiramdam ni Natalia ay tumagos iyon sa kaluluwa niya. Pwede ka namang humingi ng tulong pero pinili mong solusyonan mag-isa ang problema mo. How do you see me, Natalia? Mukha bang pababayaan kita? Hindi sa ganon, nasasaktang Anya. Wala kang obligasyon sa akin, Joaquin. It's my problem, hindi. Ang problema sa'yo, iniisip mo laging kayang-kaya mo ang lahat ng problema. Natalia, andito si Mama. Andito ako. Sana nagsabi ka instead of putting your life in danger. Paano kung hindi kita nahanap?
Paano kung nahuli ako ng dating? Naisip mo ba kung paano si Jaden kapag nawala ka? Hindi ganun. Hindi ko sinasadya, Joaquin. Dati ko ng trabaho iyon. Hindi ko naman alam na delikado na, paliwanag niya sa mababang tinig. Pero maraming salamat kasi dumating ka, napahikbi siya ng maalala si Mr. Sebastian. I owe you my life. Kung hindi dahil sa iyo, baka. It's okay now. Ligtas ka na. Gamit ang isang braso nito ay niyakap siya ni Joaquin. Malumanay na ang pagkakasabi nito. Walang pwedeng manakit sa iyo hanggat buhay ako. Pangako yan. Mas lalo tuloy siyang napaiyak. Paano nito nasabi iyon? He couldn't mean that. Hindi papayag si Natalie. Umuwi na tayo, he said as he kissed her temple. Maingat na pumasok si Joaquin sa silid ni Jaden. Andun kasi si Natalia at himbing na sa tabi ng kanilang 3-year-old. Nakakataba ng pusong pagmasdan ng kanyang mag-ina. Siguro ay mas masarap sa pakiramdam kung pwede niyang samahan sa pagtulog ang dalawa. Mapait siyang napangiti sa sarili bago kumilos upang kumutan sina Natalia at Jaden. Tinanggihan ni Natalia ang alok niyang kasal. Hindi naman niya ito masisisi. Bukod sa gusto niyang buuin ang pamilya nila ay hindi na niya ito binigyan ng mas mabigat na rason para pumayag ito. Kung sana lang ay pwede niyang sabihing mahal niya ito. Dahil oo, mahal na niya si Natalia. Mahal niya ang ina ng kanyang anak. Napagtanto niya iyon sa sarili niya nang sa ikalawang pagkakataon ay bigla na naman itong mawala. Hindi madaling desisyon ang sundan ito sa Cagayan. Pero mas hindi madaling tanggaping nagawa na naman siya nitong iwan ng ganun na lang. Alam niyang may damdamin din naman si Natalia para sa kanya at naiinis siya dahil ayaw nitong aminin iyon. Sa kabilang banda naman ay hindi niya ito masisi dahil siya rin ay hindi magawang umamin. Naiintindihan niya kung pareho nilang iniisip si Natalie. But Joaquin was glad na sinundan niya si Natalia at hindi siya nahuli ng dating. Malaki ang pasasalamat niya sa taong binayaran niya upang hanapin ito. Dahil kung nagkataong nagkaroon ng pagkakamali, habang buhay niyang pagsisisihang hindi niya naprotektahan si Natalia nang mahulog ito sa kamay ng isa sa mga pinakatusong taong kilala niya. Hindi sila magkaibigan ni Enrique, pero magkakilala sila dahil sa negosyo. Hindi niya ito babanggain kung hindi si Natalia ang nakasalalay. At dahil wala siyang ibang gusto ng mga sandaling iyon kundi maiuwi muli ang ina ng kanyang anak. Hindi pa sana siya lalabas ng silid ngunit umilo ang naka-silent niyang cellphone at nag-flash sa screen ng numero at mukha ni Natalie. He heaved a sigh and answered the call. Babe. Wala naman, tumawag lang ang kasintahan niya para sabihing mahal na mahal siya nito. It was a sweet gesture. Pero matagal na kasing nawala ang pagmamahal niya sa dalaga. Aunt Belinda, Joaquin acknowledged his visitor. Hindi ordinaryong sasadyain siya sa opisina niya nang tiyahin ni Natalie at Natalia. Please, have a seat. Salamat sa pagpapaunlak mo na makausap kita, Joaquin. Base sa itsura nito ay alam niyang importante ang sadya ni Belinda. Hindi siya nagkamali, dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay para nang sisabog ang dibdib niya sa galit. You deserve to know the truth, sabi ni Belinda. Why didn't you tell me sooner? Pigil ang galit na tanong niya. I don't know how. Kung hindi niya inaalalang hindi pa fully recovered ang kanyang braso ay malamang nasuntok na niya ang mesa niyang yari sa mamahaling matigas na kahoy. Gusto niyang ilabas ang matinding galit na nararamdaman niya para kay Natalie. Natalie loves you, Joaquin, pero nagkamali siya habang wala ka. Hindi siya mag-isang na aksidente, may kasama siya, and he's a married man from a reputable family. There'd been a news blackout to protect him. Ngayon naintindihan ni Joaquin kung bakit malaking isyo kay Natalie ang kung tutuusin ay hindi naman sadyang naging ugnayan nila ni Natalia. She was trying to wash some of her guilt away by accusing him of cheating. Dahil ang totoo, ito ang cheater. I hope na mapatawad mo na rin si Natalia. All she did was obey me. Hindi niya alam ang ginawang pagtataksil ni Natalie sa'yo. Had she known, sigurado akong hindi siya papayag na palitan maski pansamantala lang ang kapatid niya. Belinda paused and looked straight into his eyes. Alam kong wala ako sa posisyon na humingi ng kahit anong pabor sa iyo pagkatapos ng ginawa ko. But Natalia already suffered so much. Please, pakawalan mo na siya kung hindi siya ang pipiliin mo. She deserves to be happy. She deserves to have someone who will love her truly. His gut tightened.
Natalia, like him, was a victim of the deceit she thought she agreed on. Pinrotektahan nito ang kalokohan ni Natalie nang di nito nalalaman. Naintindihan na rin niya kung bakit kailangang palitan nito si Natalie. Dahil kung nalaman niya agad na naaksidente si Natalie, there had been no time to conceal the truth with a cover story. I will be the one to decide on that, mariin niyang tugon kahit na ngayon pa lang ay alam na niya ang desisyon niya. And letting her go wasn't an option. He wanted to be that man who will love and make Natalia happy. But first, kailangan muna niyang maging karapat-dapat.